Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 8. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, welcome sa aton katapusan nga edisyon nga nga semana sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Nga adin naliwat kami in magpapadangat sa iyo sa mga prasko, mga labas nga balita sa bugos nga rehiyon. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo makaupot. Yan na nga biyernes nga desyon, Suzette Pretencio at your service. Nga nako, an man na nagbalay. Yan na nga Friday edition sa Good Morning Eastern Visayas. Nga na din nakatano sa ika-20 sa Marso 2026. Nga mamingaw namon mga kalsada dide sa syudad San Calbayog mahitungod ngayon na in holiday sa pag-obserbar ng pagsalinurog sa Idel Fitr. So ini
an katapusan o asay niya no an paghuman sa Ramadan para sa aton mga Muslim nga mga kabugtuan dide sa bugos nga kalibutan. So anyway, yan ang March 2026, yan ang Friday, in full force na lawat kami nga magpapadangat sa mga balita. Mga kaupod naton syempre, naton mga sister stations, naton mga kaupod sa RP Barongan, si Ate Pen Pumida, at sa RP Sugod, si Ate Rhea Mecate. And syempre, dire magpapa-orhe, aton gihapon mga kaupod, anaton kasugbong sa Presidential Communications Office, PCO, ikang sa Philippine Information Agency, Leyte, aton mga kaupod si Ma'am Steffi Libarios. So, mga kababayanan, good kita yan, talagang Women's Month, girl power. Dire na naton paihaon pa nahuntaanay sa paghatag sa mga impormasyon, mga higwaos, ng pipira nga mga update. Kadto kata, biyahe kita sa Sugod, Southern Leyte. Maupay nga aga, maadyong buntag, Ate Rhea Mecate, ngan sa bugos nga puwersa san RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Rise and Shine, Pilipinas. No? Rise and Shine, Eastern Visayas. O Rise and Shine sa atong mga co-anchor, mga Juana. And sa tanan po nato nga mga Juana, apil usab no ang mga Juan, no? Nga nagsubaybay karon sa atong tulban ng Good Morning Eastern Visayas. Happy Friday, Fly Day. Hinaot no nga productive gyud ang atong adlaw nga Biyernes. Okay? And sa kalan di ay no, sa Station Manager Sir Dindo Alaraz, kini inyo lagad sa kahanginan, Rhea Yang Mecate. Kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugod, and naapo no ang atong mga intern gikan sa Southern Leyte State University kon SLSU main campus. So naon sa nato update sa atong panahon no, o sukwahi gyud no sa naklabay nga mga adlaw karong adlawa makita gyud nato ang medyo baga-baga nga panganod sa kawanangan, and gani sa iyo sa buntag nag-alindahaw. So wala gyud hingpit nga nagpakita sa iyang bidlisew si haring adlaw, and sigon pod lagi no sa update sa pag-asa tungod lagi pod na sa yesterday. So mao na no nga murag gipatilaw pod ang atong mga mga suking tigpaminaw kay ang uban nagreklamo na nga mao na gyud nino summer na gyud kay init na gyud kaayo. Pero mao nang giingon ha sa atong mga ka-RP, no, PIA ka PCO in general no, inom gyud mo og tubig, stay hydrated no kay summer season na usab. And sa peace and order, generally peaceful, wala kay mga dagkong panghitabo gyud or kagubot ang record sa atong otoridad sud sa 24 ka oras nga nakalabay, and busy gyud po taon ning atong kapulisan no sa pagpaygayon og mga activity no nga participate gyud pud sila no kay usama lagi sa atong celebration karong buwan kaning Women's Month. So adunay gipaygayon nga mga training seminar no nga paagi gyud no ilang initiative aron mapasabot sa mga katawhan nga kinahanglan gyud no nga hatagan og pagtagad protection na atong mga Juana no kay kanilaging prone lagi sa no kani mga pang-abuso. So mao na nga busy pod sila no sa pagpaygayon no og mga seminar, mga kaning mga bandilyo no kaning information dissemination. And sa dugang update, power update ta mga ka-RP no para gyud no karong adlaw. And also sa weekend, umaabot po no nga weekend kay gipasabot gyud sa Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco nga aduna gyoy mga naka-schedule nga power interruption, and gani karon lamang adlaw so aduna whole day no 6 AM to 6 PM dito sa may Pacific area, particular na sa may Magbaga kay St. Bernard, and then poblasyon Hinunangan, Mahayay, St. Bernard, padung po dito no sa may Kikilo, Abuyog, Leyte. And ang rason po ni ana no, preventive maintenance services sa may San Isidro St. Bernard Substation. And then tag-usa ka oras, 6 AM to 7 AM, then 5 PM to 6 PM. Apektado diha sa may Lipanto to San Isidro to Sugangon, Ginsaugon to Katmon St. Bernard to Upper Bantaon, Hinunangan. So ang rason po niya na load transfer and then normalization of power.
Samtang ug mga adlaw mga ka-RP adlawng Sabado no. Aduna po naka-schedule pod no nga power interruption. So magsugod alas 5 sa buntag pagkasayo no hangtod alas 2 sa hapon. Apektado diya sa may portion sa tunga-tunga from Goldilocks, Abgao, Mason City to entire Macron, Pariburgos and then Binit, Malitbog. Then 10 a.m. to 6 p.m. apektado ang Docks, Old Luz Pharmacy tunga-tunga to Pananawan. Apilon sab sa Gaisano Grand and duol pod no nga mga establishmento tumatinaw na South to Lunas, to Libertad, Mason City, to Hinapo, Tomas Opos, and then Bagtikan to Tigpawan, then Tigbawan to Mauho portion po diha sa Mahiwangon to Gaga, Malitbog. So mao gyapon preventive maintenance services sa may Nasauga, Mason substation. And then para sa adlawng Domingo, okay, Sunday, whole day, 6 a.m. to 6 p.m. Kadung Mahiwangon, Malitbog to entire Tomas Opos, Buntok and diripod no sa Sugod. Okay, mao gyapon preventive maintenance services dito sa may San Isidro Sugod substation. And 45 minutes po between 5 p.m. to 6 p.m. Mahiwangon, Malitbog to entire Sugod Bay, Panahon Pacific areas of Southern Leyte to Kikilo, Abuyog, Leyte. So in relation po na no sa ipagan nga maintenance activity no sa NGCP. Okay, so far mo na ang mga naka-schedule gyud no nga power interruption sugod karong adlaw and then until Sunday no sa weekend. Samtang water update, so far wala naka-schedule no nga putol no sa linya sa tubig. But mao ga gina-remind gyud no sa Sugod Water District nga kinahanglan gyud bayaran ang monthly pod no nga obligasyon para padayon gyud no ang serbisyo sa no sa Sugod Water District. Importante kayo ang tubig. Murag dili gyud ta mabuhig way tubig. Di gyud mura pero dili gyud. Ayan, and para usab no sa mga headlines sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, din atong makauban Aljon Malot, Ma'am Jama Destriza, also ang inyong alagad sa kahanginan BFP hinunangan nagpahiga ng summer orientation kabahin sa disaster preparedness. LGU San Juan gipakusgan ng suporta sa SPED learners bagong sakyanan gigahin. Og LGU San Francisco nagtanyag og libreng sakay sa mga tinunan. At ang iyang kompletong detalye uban pa sa itong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Ms. Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat, Ate Rhea, sa kauna nga mga impormasyon yan sa iyo, Laray Uluhan. Ngayon matikang sa Sugod Southern Leyte, makato naman kita sa Borongan Eastern Samar. Mapay nga aga Ate Pen Pumida ngan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Mga salamat. Thank you, Miss Suzette. Good morning, Suzette. Nga sugad man ang bugos nga puwersa na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Mapay nga aga liwat, Miss Ria Mikate. Sugad man ka na Sir Dindo Alaras nga nabugos nga staff na RP Sogod. Miss Steffi Libarios, di na naman PIA Leyte, maupay nga aga. Good morning gihapon ka na Sir Rian Arinto, ito na ito na Regional Head na Philippine Information Agency. Oriba kita from DYDC FM. Maupay nga aga ato nga tanan na Ati Pen pumida ito na iyo kahampang, kaupod natin didiha Master Control, Coach Eufem Buna Jr., Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Good morning gihapon, nga dito na ito nagka-live stream France Navarrete Pro. Pangan ka kita makabulig kakilip diri okay na ito na pag-abat. Nag-sick leave anay kita, but thank you Lord, okay naman kita yan na. Bueno, pag taga panahon, didiha ato na syudad, ito na Borongan, na shine hi Mr. Sun. Okay man, ito na ato na panahon na sinyales nga magiging maupay ito na bugos nga adlaw yana. We have 26 degrees Celsius, pero may dagihapon na saring pa man na barkada nga mga dampug iton ato na kalangitan.
Pagtaga kuryente, may yan na may da emergency power interruption. Pero dito ini barangay Sulangan, di na naman bungtuhan na giwan. Mga 30 minutes, subala ito na pasabot, ito na Isamelco, may da replacement, hin damage cutout, hin capacitor bank. Samtang buwas naman nga adlaw, may haiha di nga brownout, March 21, Sabado, alas 8 hiton aga, nga da alas 5 hiton na kulup. Didiini syudad hiton na Boronga na partikular barangay G, nga na barangay Campisao, nga na pirang parts ito na sitio Ukab, nga na Boronga na City Public Market. Installation ini may da final tensioning nga na correction hiton na 3-phase line nga na installation hina cut out nga na jumper dida iniha New Road barangay Campisao diniha ato na syudad hiton na Borongan. Samtang buwas liwat nga adlaw alas 6 iton aga nga dahiton na kaalas 5 hiton na kulup dito naman halawaan barangay Maslug, may da relocation hin mga poste within the right of way hiton na DPWH, may dagihapon na rehab hin mga dilapidated wood pole barangay 9 habung to hiton na lawaan. Vegetation line clearing gihapon. So ito na kanan feeder 42 ini ito na mga apektado nga lugar, barangay San Miguel Balanghiga to barangay Bulusaw hiton na lawaan. Alright, so amatuan na pagtaga kuryente, waray man na paabiso hiton na tubig sa lita paglalauman iton na okay no nga dalagan hiton na tubig ato na tagsa nga gripo. Pero bisan pa man nga holiday yan nagpasabot liwat adto na Isamelco, balikan natin adto na may da mga baraydan adto na electric bill. So pwede ka mo bumayad nga dahiton mga pay center. So abrido naman adto na iba nga mga remittance sa partners hiton na Isamelco. Pareho man damat iton pagtaga tubig kay waray man daman na hirapasok darahiton holiday in abrido gihapon adto na remittance center adto na BWD. Pagtaga komunikasyon, okay man daman nga nasugad man ito na pasiorden, habugos nga probinsya ito na Sinarangan Samar, pinaagi ito na ato na makakasugbong from PNP ngan AFP. Samtang pirang nga mga pauna nga impormasyon, congratulations nga din naman hadto na Arteche National Agricultural School. May dahira tulong nga gold medal sa tulong trade areas hagkatatapos nga 2026 sa World Skills Provincial Skills Competition. So ira ini adto na gold medal trade area nga restaurant service, bakery nga na cooking. So katatapos pala ini kakilip March 19 dito naman Balanghiga National Agricultural School. Naging malampuso naman adto naging dumara kakilip Provincial Veterinary Office sa Didihamay Capital Site adto naging patuman nga free neutering nga nasugad man anti-rabies vaccination para hadto na mga kaayaman nga nakaudingan. Pero adto anti-rabies for the whole month of March libre ini ngay gahatag para hiton ato na mga pets. So dadala ito na iyong mga kaayaman nga nakaudingan nga di naman PVO syudad hiton na Borongan. Bueno kabarangay adina adto na mga larayuluhan hadto na mga dagko nga mga notisya sum at testihanon para yan ang adlaw na Biyernes sa Marso 20. Ginparigunan na konseho ina mga resolusyon agud mahipatuman ha syudad na Borongan ina mga programa hadton NGAs o NGOs. Inflation rate Eastern Samar hinitaas sa 3.3% na February 2026. Samtang mga dolorisnon nga scientists naghakot na pasidungog National STEM Expo. Amini adto na mga dagko nga mga sumat kanay mga detalye aton ilalatag dinila aton na taramdan. Morning Eastern Visayas.
Da mga salamat Ate Pen Pumida sa mga pauna nga impormasyon. Ngan matikang sa Borongan, Eastern Samar, ato naman kita sa Tacloban, Leyte. Aton mga kaupod gihapon, mapay nga aga, Ma'am Steffi Libarios sa PIA Leyte. Ngan sa bugos nga parsa sa PIA sa pagpumuno sa naton Regional Director, Regional Head, Sir Rian Arinto. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Suzette. Good morning, Miss Ria, Miss Pen. And good morning gihapon ha aton mga mamarating and online viewers sa social media. Para yan nga adlaw, no? March 20, Friday. Today is Feast of Ramadan. So, gindeklara yan nga adlaw nga nationwide regular holiday. So, waray klasen mga estudyante, and pati gihapon na adaha government service, waray gihapon trabaho. So, kabutangan na atong panahon yan na, di syudad ng Tacloban. So far, maupait aton panahon. So, nagpakita hiharing adlaw, and blue na blue, it aton didi kalangitan, pero partly cloudy. So, sana no, magmaupay lang naton panahon, yan ang adlaw, para ma-enjoy naton na naton day off, nga aton long weekend. And para ha aton power update, waray abiso ang Leyeco 2, him power interruption as of this morning. Pero may ada naman schedule of power disconnection to some barangays in Tacloban City. Schedule of the power disconnection is on March 24 and 25. Ng para ha iba pa nga detalye, pwede nyo bisitahon ng Facebook page ng Leyeco 2 para makasabot ka mo kung ano nga mga barangays ang included, hindi nga schedule or na nakaschedule nga power disconnection. Samtang may da naman power advisory. In power interruption and National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, yan na nga March 22, yan na ini nga Domingo. Ang mga apektado nga electric cooperative, ini ang Leyeco 3 nga Dorelco. For Leyeco 3, affected substation, ini ang alang-alang. Time of interruption, 5 a.m. to 6 p.m. That is total of 14 hours. Pati gihapon ng tunga ang kapuokan substation. Time of interruption, 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. equivalent to 2 hours. Ngan Dorelco naman, ini ang Tanawan, Tolosa, and Mayorga substations, time of interruption 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. Total of 2 hours. Pati gihapon na Naviera and Abuyog substations, time of interruption 5 p.m. to 6 p.m. So usala ini ka oras nga mawawarayan ng kuryente ang Javier na Buyog substations. And we have good news naman para sa aton mga water consumers. As of this morning, waray pa-anunsyo ang Prime Water Leyte in water interruption for this day or for the following days. So, padayon na aton water supply para yan ang adlaw. Para naman yan ang aga, adin amon nahikay ng mga balita. Women and Children Shelter Tacloban magpapabilin nga dampanan han mga biktima himpag abuso. PhilHealth gimpahamtangan mga accredited clinics sa rehiyon para han yakap program. DTI-8 gimpahayag nga stable pa ang mga presyo han mga pangunang nga produkto, haluyuhan pagitaas ang presyo hang gasolina. Ang mga detalye hini nga mga balita nuro niyan ha ato second half. Back to you, Miss Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so daw nga salamat, Miss Steffi Libarios and PIA Leyte para sa mga pauna nga impormasyon. Ngayon para naman sa update dede sa syudad San Calbayog. So sa amon panahon, pares gahapon nga da sa Leyte, in maupayan amon kamutangan sa naman panahon. Oo, very blue gihapon naman skies, ano? Talaga nga nagpapasikat nasirak si Mr. Sun. So mga payman panahon, currently, naman temperatura, we are at 26 degrees Celsius, but it feels like 33 degrees Celsius. So talaga nga mapasok-paso na in medyo nafe-feel na naton ang summer season. Ready na ba ang mga summer bodies para sa naton pagpa-beach? Anyway, sa pagkaya na, yan ang aga, waray sa posibilidad sa pag-uran, pero basar sa forecast today niyan nga gabi posible nga mag-uran. Oo. So hinaut untangan niyan lang nga gabi para maupayan naton pagkaturong.
labi na gato na mabatian ito nga Peter Patterson orana no. So anyway, para naman sa update sa aton mga utilities dede sa Calbayog. So good news kay sa Malco 1 inwaray nagpagawa san abiso san pagkaparong san kuryente. Lugod nagpapadayon an era mga serye san aktibidad para mapabaskog an era serbisyo. So kakulop nga adlaw nagdumara sira san pag-instalar ngan banking san tulo nga unit san 25 kVA transformer dito sa Olivia Rice Mill sa Barangay Borabod 2 sa Bungto, San Gandara, Samar. So, damo pa ang mga serya nagkamayadalat sira sa employees convocation para talaga masigurado nga maupay at mapapadangat nga serbisyo sa Malco 1 sa mga konsumidores dide sa una nga distrito San Samar. Nga naton la pagpahinumdom kay bangin mga karawat na kamo san iyo electricity bill. Oo, bangin masyak ka mo nga nagtaas san iyo an iyo bill san kuryente. Pagpahinumdom la naton nga nag-umento an aton power rate dide sa una nga distrito San Samar. So matikang sa 12.80 pesos nga power rate sa ito naglabay nga bulan ni nag-umento sa mga 2 pesos na in 14.41 pesos na an presyo and rate sa kuryente para sa residential connection. Oo, so 14.41 pesos per kilowatt hour ini. Para naman sa low voltage connection from 10.40 pesos per kilowatt hour, nagumento ini sa 12.31 pesos per kilowatt hour. And para sa industrial connection from 8.78 pesos per kilowatt hour, sumaka ini sa 10.65 pesos per kilowatt hour. So again, para sa ton mga aton consumers, so mao ni ang rason kung nagsaka or nagitaas an iyo electricity bill nga bulan sa Marso. Ngan update naman bahin san sa aton tubig. So good news gihapon kay an Calbayog Water Company Incorporated oray nagpagawas san abiso san pagluya san abid san tubig. So inaton ta nga magduro-diretso ini Oo, nga update kita sa higwaos bahin san pagsalin urog sa National Women's Month. O kakulop nga adlaw dito sa Calbayog City Convention Center and south nga north wing san Calbayog nagdumara sa mga serye sa aktibidad. Oo, may dasan pag serbisyo libre nga pag manicure, pedicure nga pag-arot para sa mga kababayinan nga nagzumba pa Nga niya na nga ti arabot Marso 25, 2026 pagbubuhaton dede sa syudad San Calbayog and culmination activity para sa National Women's Month. So magtitikang an ining activity alas 7 sa aga dede sa City Hall, in front of City Hall para sa parade aniton in magtatapos mahuman dito sa Sports Center nga kundiin magkakamayada san serye san mga discussion o talks bahin san mga magadoro-delain nga balaod mahitungod san katungdanan san mga kababayinan. So again, aton aaghat ginaaghat liwat sa CSWDO nga tanan nga mga babaye nga syempre mga kasugbong nato mga kalalakian nga umape mag-participate sa sining parade para sa pagpakita sa suportahan sa mga kababayinan. So to aton mga update sa utilities nga niba pa nga aktibidad mahitungod san pagsalinurog san Women's Month. And para naman sa aton mga nahikay nga balita, aton mga top stories of the day, adin aton mga laray uluhan. LGU Calbayog nakigdialogo sa mga timbol drivers tungod san pag-aumento san presyo san petrolyo. Samtang gobyerno probensyal sa Northern Samar padayon san mga pitad kontra san paghitaas san presyo san produkto nga petrolyo. Dialysis center sa Samar Provincial Hospital ginabrehan na. Ngan adolescent-friendly health facilities san Barangay 3 sa Catbalogan City nakakarawat Level 1 accreditation.
Ayaw ka mo pagparong sa iyong mga radyo. Ngan pagbaya sa aton live stream at Facebook. Kay aton iningatanan iglalaygay sa second part sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Aton oras 29 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Public service announcement. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 31 minutos sa naglabay sa alas 8. Na nato na pagtikangan ang pagpadangat sa mga detalye sa mga balita. Good morning once again. Ate Rhea Mikate. Aton na yan na pamatian ang detalye sa niyong mga balita. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ms. Suzette. And para sa daglang balita, dari sa Radyo Pilipinas Sugod, BFP Nunanga nagpahiganong seminar orientation kabahin sa disaster preparedness. Sa daang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahigayon ang Bureau of Fire Protection kung BFP Hinunangan Fire Station ug seminar orientation kabahin sa disaster preparedness sa Southern Leyte State University kung Astalasio Hinunangan Campus sa katambayayong ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung MDRMO, partikular sa gituki ang earthquake ug fire drill. Tumong sa mga kalihukan, ang pagpaligon sa kahibawog kaandam sa mga tinunan sa magtutudlo sa hustong pagresponde panahon sa emerhensiya. Lakip sa gihisgutan ng mga saktong evacuation procedures sa fire safety awareness ug mga angay buhaton panahon sa linog. Dugang pa, gipresentar usab ang basic life support ug first aid aron mahatagan ng mga partisipante ug batakang kahibawo sa life-saving skills nga magamit panahon sa krisis. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat, Aljon, sa report. Good morning, Eastern Visayas. Didi naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan, siyahan na ginaparigunan ha na konseho in mga resolusyon agud mahipatuman ha syudad han Borongan in mga programa han mga NGAs o NGOs. Ang detalye adan report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Pinangunan ni Borongan City Vice Mayor Emmanuel Chasung kung gindumarang nga pinakaoring nga sesyon ang sanggunian panglungsod nga gimbuhat as sessional na syudad ng Lunes, Marso 16. Hindi nga sesyon ginaprobaran ng konseyo ang mga resolusyon na nagtutugot ang lokal nga pamunuan nga sumuluding kasabutan ng mga ahensya national, international organizations ug non-government organizations agud may patuman in mga programa syudad ng Borongan. Apunan gimparigyanan in tulong nga resolusyon nga nagahatag in otoridad ng LG Borongan agin representaran ni City Mayor si Ivan Dayan Agda nga samlad og magpermeng kasabutan Memorandum of Agreement a Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang ginirepresentaran ni Regional Director Chris Subong parit implementasyon nito Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ug implementasyon ni Social Pension for Indigent Senior Citizens Program igpapatuman ipinagit one-time transfer of social pension funds sa LGUs ngan hit implementasyon it Supplementary Feeding Program ngan Milk Feeding Program na syudad ang Borongan ug gigimpasa pa in resolusyon na naghatag liwating katugutan na lokal nga pamunuan agin representaran ni Mayor Agda nga sumulod og magpermeng kasabutan a Philippine National Police Borongan City Police Station agin representaran ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas kasumpait implementasyon nito Planned Joint Community Action for Preparedness and Safety a syudad. Gan gimpariganan pa in resolusyon para sa malading kasabutan ng LG Borongan nga representaran nit alkalde ng syudad Oxfam, Pilipinas nga ginirepresentaran ni Executive Director Maria Rosario Felisco kasumpait partnership Hilaromet Restart Campaign Year 4 Project of Oxfam, Pilipinas. Sugod man igimpasaliwat ang resolusyon nga naghatag hin otoridad sa lokal nga pamunuan nga simulod nga magpermeng kasabutan Memorandum of Understanding MOU Handicap International Federation Philippines Branch Office Humanity and Inclusion Center for Empowerment and Development Eastern Visayas COPE Incorporated Save the Children Philippines Incorporated o Caritas Borongan Incorporated na kabuusan ang gintatawag Start Ready Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Paran siya nga sumati ka nga PIA Leyte, Women and Children Shelter Hatakloban magpapabilin nga dampanan han mga biktima himpag-abuso. Ang mga detalye igahatag ni Lyra Jean Delina, ESO intern han PIA Leyte. Ginpangunahan ng Catbalogan City Tourism Culture Arts and Information Office ang Gender Inclusive Cultural Heritage Awareness Training on Dramaturgy tikang ika-24 tubtub ika-27 han Pebrero. Kaparte inihan pagsaurog han National Arts Month ng preparasyon para han Manragat Festival yan ang Agosto. 31 nga direktor, cultural coordinator, ngan choreographer, tikang hayba-iba nga eskwela na syudad ang nagpartisipar hini nga training. Panuy hini nga aktibidad nga mas maparigonan ira kapasidad da pag-andam han ira mga presentasyon para hatag sa tagsa nga institusyon nga may pagtagad ha gender inclusive nga paghulma han ira mga konsepto. Sumala kan Aada ha 3 anyos han pangidaron han pinakabata nga biktima han pang-abuso ka syudad han Tacloban ngan aada ha pag-ataman han Women and Children's Shelter han gobyerno han syudad. Hiya ang pinakabata nga biktima hin sexual abuse. Sumalakan Women's Shelter Center Head Melinda Sagdulas, may kabugusan nga 29 nga kabataan nga biktima hin pang-aabuso, ngan 24 hini in mga sexual abuse. Ini nga tananin niya naaada pagtimangno hini nga Women and Children's Shelter. Sigon paghihapon kan Sagdulas nga kinahanglanan mahugot nga pagbantay ala kontra hini nga mga kaso agud naman maproteheran ang mga kababayenan ngan kabataan. Nahisabutan pa nga magpapabilin ang Women and Children's Shelter in padayon nga magiging dangpanan parahan mga biktimahan pa nga abuso nga nagud inihira matagan hinsadang nga bulig nga makabalik ha normal an ira mga kinabuhi. Tikang Philippine Information Agency Leyte, ini Lyra Delina is to intern. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat nimo report, Lyra Jean. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para naman sa siyahan nga balita matigang dede sa RP Calbayog, LGU Calbayog nakigdialogo sa mga timbol drivers tungod sa pag-aumento sa presyo sa petrolyo. Detalye aadi sa Akon Report. Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
Nagtikang na ang gobyerno lokal sa Calbayog sa inisyal nga dialogo sa mga timbol drivers sa Bagakay Covered Court agud atubangon ang epekto sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa krisis sa Middle East. Sentro sa diskusyon ang ginpaplano nga fuel subsidy program sa syudad nga magahatag bulig sa mga transport operators ngan pasahero nga apektado sa mahal nga krudo. Tumong sa aktibidad nga mabuligan ang mga timbol drivers nga mapagaan ang adlaw-adlaw nga gasto ngan maproteheran ang interes sa commuting public. Ang nasabi nga dialogo maawansyahan nga pitad san mas hilawig nga pakighampang sa sektor sa transportasyon agud makabati san ira mga sirot ngan kabaraka ngan makabaton san angayan nga mga solusyon. Padayon naman ang koordinasyon sa LGU sa magkadrodilain nga sektor agud masiguro ang epektibo nga pagresponde sa mga hagit nga durot sa mga samok sa langyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras 39 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang balita, LGU San Juan, gipakusgan ang suporta sa SPED learners bagong sakinan gigahin. Niyang akong report. Radyo Pilipinas, report. Gipalig-on sa lokal nga pagamahanan sa San Juan Southern Leyte ang suporta niini sa mga SPED learners pinaagi sa paghatag og bagong sakinan na magsilbing school service alang sa mga estudyante sa Special Education Program sa DepEd District sa San Juan. Formal kining gihimo atol sa blessing ug turnover ceremony nga gipagayon ni atong Miyerkules, Marso 18 sa Municipal Building din personal nga gidawat ni Mayor Naldo Saludo uban sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan ang ceremonial key sa maong sakyanan. Ang proyekto gipondohan ubos sa 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund sa DILG uban sa dugang pondo gikan sa LGU alang sa tuig 2025. Sumala sa lokal nga pagamahanan gilauman nga dako kini katabang aron mas mapadali ang pagsulod sa eskwelahan sa mga SPED learners ug masiguro ang ilang kaluwasan sa matag adlaw nga biyahe. Mitambong usab sa mga kalihukan ang mga representante gikan sa DILG, DepEd ug Simpahan. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, 41 minutos pasado los 8 sa bunda. Good morning, Eastern Visayas! Samtang inflation rate Eastern Samar hinitaas sa 3.3% na February 2026. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Tarayaw, han mga batanan nga Dolores. Good morning, Eastern Visayas! Alright, so aton balikan Coach Euphem. Bahinhan inflation rate Eastern Samar. Hinitaas sa 3.3% na February 2026. An inflation rate sa probinsya ng Eastern Samar para han bulan han Pebrero 2026 tikang 1.4% han Enero 2026. Ini nga datos ginpagawasan Philippine Statistics Authority PSA Eastern Samar pinagi kan Supervising Statistical Specialist Susan Amosco hagin dumara nga press conference san Marso 13 ha PSA Building Borongan City. An inflation rate aman suklanan han kapaspasan paggiusan presyo han mga produkto ngan serbisyo nga agsubgin papalit. An inflation rate han Pebrero 2026 in 0.1 percentage point nga mas sabubo kumparan regional inflation rate nga 3.4% ngan mas taas in 0.9 percentage points kumparan inflation rate han bugos nga Pilipinas nga 2.4%. Han Pebrero 2025 an inflation rate sa probinsya amon 1.8% mas sabubuhin 1.5 percentage points kumparan inflation rate
han February 2026. Sumalakan amos ko ang main drivers han upward trend and inflation ha probinsya han Pebrero 2026 amon madagmit nga annual increase han presyo heavily weighted food nga non-alcoholic beverages nga nagtalahin 1.9% tikang ha 0.2% annual decline. Dugang pa nagtalahin paspas nga paghitaasan presyo housing, water, electricity, gas and other fuels ugan madagmit nga pagkataasan restaurants nga accommodation services. Samtang ang masunod nga commodities inakarehistro hinmas madagmit nga inflation rates han February 2026 kumpara na kalabay nga bulan. Recreation, sport and culture, personal care and miscellaneous goods and services, furnishings, household equipment and routine maintenance, health, ngan information and communication. Mahinay naman ang pag-iisan presyo han alcoholic beverages and tobacco. Samtang ang transport inakarehistro hin madagmit nga annual decrease. Waray naman pag-iisan presyo ha masunod nga commodity groups, clothing and footwear, education services ngan financial services. Ang tulungan ng unguna nga nakakontribuer ha inflation rate han February 2026 amon housing, water, electricity, gas and other fuels 42.5% share, food and non-alcoholic beverages 27.9% share, ngan restaurant and accommodation services 17.4% share. Dugang pa ni Amusco nga mas nagluya pa ang purchasing power og peso ha Eastern Samar. Ang 1 peso han 2018 equivalente na lahin 75 centavos han February 2026. Ha Eastern Visayas, Samar ang may pinakataas nga inflation 6.6%. Samtang ang Southern Leyte ang pinakahabubu 1.5%. Sumalakan OPAS Technical Division Chief Chodoro Apura, nakaapekto ang off-season ha presyohan bugas o tanon ngan isda, samtang limitadon supplyhan baboy tungod han ASF. Ginalauman nga mabubuligan inihan mga programa pan-agrikultura han probinsya, sugad han DARCEF ngan Rice Derby ha Dolores. Samtang sumalakan Ligaya Katuday, Consumer Welfare Division Chief han DTI, stable and supply ngan presyon basic goods ngan padayon and monitoring han suggested retail price. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Hakadugangan nga balita, PhilHealth gimpahamtangan mga accredited clinics sa rehiyon para han yakap program. Adin report ni Iris Canetes, ESO intern han PIA Leyte. Padayon yung ginaaghat han PhilHealth Regional Office 8 ang katawhan nga mag-avail han yaman ng kalusugan o yakap program. Usa nga primary care service nga nagtutuyo maghatag hin libre nga accessible nga serbisyo medikal para ha mga miyembro han PhilHealth. Base opisyal nga datos may ada na por lo menos 168 nga accredited nga yakap facility habugos nga sinarangan Visayas nga anda maghatag hin pangonsulta o laboratory examinations. Ang mga accredited clinics in may ada na siyam habiliran, 71 ha probinsya han Leyte upod ang syudad han Tacloban, 22 ha Samar, 26 ha Eastern Samar, 22 ha Northern Samar, ngan 17 ha Southern Leyte. Hapahayag ni Irene Victoria Tunelete, Public Affairs Unit and PhilHealth Regional Office 8, kinahanglan nga rehistrado a PhilHealth an individual agud maka-avail han serbisyo, pumili hin akreditado nga yaka provider, magparehistro pinaagi ha eGovPH app, PhilHealth member portal o direkta ha opisina han PhilHealth. Dinihini nga punto pwede na magpakonsulta nga magpa-laboratory test base sa rekomendasyon han yakap doktor. Ini nga programa nagpapakita han paningkamot han gobyerno agud mapalapad ang access sa serbisyo medikal, malikayan ang seryoso nga sakit ngan masiguro nga waray tawo nga mapabaya ha iralawas tungod la kakulangan hin impormasyon o serbisyo. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ako hi Iris Canitas as intern. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat Iris. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dede sa RP Calbayog, gobyerno probensyal sa Northern Samar, padayon sa mga pitad kontra sa paghitaas ng presyo sa produkto nga petrolyo. Ini igdetalye ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang mga pitad sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar, kaupod ang mga local chief executives para maibanan ang epekto sa padayon nga paghataas sa presyo sa petrolyo durot sa tensyon sa Middle East.
ginaprobaran ang contingency framework nga nagtutuyo batonon ang epekto sini sa transportasyon, presyo sa mga paraliton ug panginabuhian, lakip sa mga pitad ang posible nga financial assistance para sa mga OFWs nga maaapektuhan bulig sa mga parauma ug para pangisda sugad san fuel vouchers ngan production support ug mga programa para masigurado ang bastante nga supply ug patas nga presyo sa mga produkto. Usaliwat nga suhestyon ang libreng sakay para sa mga estudyante ug mga nagtatrabaho nga nanginginahanglan in kaso maghataas ang pamasahe pati na ang pagduso sa Buy Local campaign para suportaran ang mga lokal nga negosyo. Ini nga mga pitad para maprotehan ang ekonomiya ug mabuligan ang mga residente nga makaya ang epekto sa krisis sa petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen? Sa laing balita, LGU San Francisco nagtanyag og libreng sakay sa mga tinunaan. Ano ang report ni Ma'am Gemma Destriza? Radyo Pilipinas, report. Tungod sa padadyon nga pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina, misa kausab ang pamasahe sa pampublikong sakyanan nga nakaapekto pag-adyo sa mga estudyante. Daghan kanila ang naglisod sa pagbudget sa ilang adlaw-adlaw nga biyahe padulong sa eskwelahan. Ug kini nabatyagad na sa mga estudyante sa San Francisco, Southern Leyte. Ug tungod niini agig tubag, si Mayor Jason Ortizo, mayor sa San Francisco, nagtanyag karon og libreng sakay ang LGU San Francisco. Pinagi sa pagpanguna sa mayor, kiniagig tubag sa kahimtang sa mga estudyante busa gilunsad ang usa ka inisyatibo nga matabangan ang mga estudyante ug mga ginikanan aron makunhuran ug makuhaan ang ilang gastuhan sa pamasahe. Tumong sa mong programa ang paghatag og libreng transportasyon aron masiguro nga makapadadyon sila sa ilang pag-eskwela bisan pa man sa kalisod karon nga atong giatubang. Sumala pa sa mayor nga alang sa mga nagpaludyo sa mga programa ang maong lakang usa ka pamaagi sa pagpakita og pagtinabangay og pagmalasakit sa mga kabatanunan. Gilauman usab nga mas daghang estudyante ang makabenepisyo niini og makapagaan sa ilang kahimtang sa matag adlaw nga pagbiyahe. Balita gikan sa LGU lungsod sa San Francisco para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 51 minutos pasado los 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Dolores noon na scientists naghakot naman pasidungog ha National STEM Expo. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Igin parayaw han mga batanan nga Dolores nun ang ira kabati da siyensya ngan teknolohiya matapos magdaog ngan maginda naglawas ang rehiyon han naglabay nga 2026 National Science and Technology Fair kon NSTF ngan STEM Innovation Expo. Gindumara ini nga prestihiyoso nga kompetisyon han naglabay nga Marso 10 nga 13 ha Quezon City. Diin igin pakita han mga estudyante tika nga bungtuhan Dolores ang ira karit ngan dedikasyon ha inobasyon. Ginpasidunggan ni Mayor Zaldi Carpes Zachary Paul Rapis, naging kilala kung mga isahaton ka ng Region 8 Best Project Winners han STEM Innovation Expo Individual Category. Nakuha gyapon niya ito ni special nga pagkilala nga Best System Change Maker Award. Ngan kaupod ito niya kadaugan na niya coach ngay Mr. Marvin Evardoni. Samtang nagrepresentar gihapon han bungto hira RG Osias, Jarlene Bordoconcan, Lia Hazmin Osila, hailarom naman han pagihan era coach ngay Miss Rosel Valerio. Isa nga pahayag igin paabot ni Mayor Carpeso aniya kinasingkasing nga paglamano ngan pagtagusya ha mga naabot haton mga batan-an nga scientist. An padayon nga suporta haton lokal nga pamunuan han Dolores ha ilarom haton programa nga serbisyo Carpeso nga Zirac Dolores in kabahin haton hingyap han bungto nga mapaursan abilidad han mga kabataan habisan ano nga kompetisyon lokal man o nasyonal. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Borongan. Na mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Hapangatapusan nga sumat ti ka nga probinsyahan Leyte, DTI-8 gimpahayag nga stable pa ang mga presyo han mga panguna nga produkto haluyuhan pagitaas ang presyo han gasolina. Adan report ni Alet Reyes. Kasunod ang pagitaas ang presyo ang gasolina nga sigurado may epekto transportasyon ngan produksyon ng mga produkto. Mahugot nga ginmaman-manan niya na Department of Trade and Industry sinirangan Visayas ang mga presyo ng mga basic necessities ngan prime commodities. Sumalakan ang Tia Ivy Ancheta, DTI Regional Information Officer nga nagdudumara ang DTI hin mga price monitoring ha mga dagko nga tindahan ngan merkado agud masiguro nga nasusunod pa ang suggested retail price o SRP han mga panguna nga produkto. Tungod nga waray pagawas nga bagong SRP nakaepekto lagi hapon. Ang SRP nga ginpalusad han nakalabay nga tuig. Ginpanawagan ng DTI nga dan mga establishmento nga magsunod han balaod nga Consumer Act of the Philippines agud diri mapatawan hin mga penalidad. Ginawhag naman ng DTI nga magin mabinantayon ang mga presyo nga andam mag-report kung may ada profiteering, hoarding and price manipulation nga naitatabo ha mga tindahan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita, dialysis center sa Samar Provincial Hospital ginabrehan na. Pamatian naton ang detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Usa nga dako nga bulig para sa mga pasyente ang pag-abre san bag-o nga dialysis center sa Samar Provincial Hospital sa Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ginpangunahan na Gobernadora Shari Antan ug Chief of Hospital Johnson Mutia ang ceremonial launch san pasilidad nga maghahatag mas harani ug abot kaya nga pagpabulong para sa mga pasyente nga nanginginahanglan san dialysis. Katuyuanan san bag-o nga center nga maibanan ang kuri san pagbiyahe san mga pasyente ninabinaan mga kinahanglan magbiyahe pa sa ibang lugar para lang makapabulong. Makakabulig liwat ang pasilidad para adala harani sa era pamilya ang mga pasyente samtang padayon ang pagpadialysis. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusang balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. LG Buntok nagpagayon og orientasyon sa balaod nga nagpanalipod sa mga kababayenan. Ano ang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Ang lokal nga kagamhanan sa Buntok Southern Leyte pinagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ug Human Resource Management Office. Nagpahigayon og usa ka orientasyon mahitungod sa mga balaod nga nagpanalipod sa kababayenan batok sa pagpamugos ug pagpanghasi kanitong Marso 13 tuig 2026 sa Sangguniang Bayan Session Hall. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo sa mga empleyado sa LGU mahitungod sa gender sensitivity, pagrespeto sa trabahoan o ang pagpugong sa gender-based violence. Lakip sa mga balaod nga gisgutan maong Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Rape Law of 1997 o ang Safe Spaces Act kung nabawal bastos law. Sa iya nga mensahe, si Municipal Mayor Noel Alinsob naghatag og ibugaton sa kamaynungdanon sa pagbarug batok sa kapintasan sa mga babae ug bata, ingon man sa pagpasiugda sa dignidad o panagsama sa tanan diha sa komunidad o sa trabahoan. Ang orientasyon gipanguluhan sa mga social workers sa LGU kauban ang Women and Children Protection Desk sa Bontoc Municipal Police Station. Gawa sa pagpasabot sa mga probisyon sa balaod gitudlo usab sa mga mamumulong ang sakto nga pamaagi sa pag-report sa kaso sa pagpangabuso. Gipanumduman ng mga empleyado nga mahimo silang mangayog tabang sa mga buhatan partikular sa MSWDO o sa HRMO para sa kanatibukang tabang, Committee on Decorum and Investigation para sa issue sulod sa trabahoan o sa WCPD sa PNP para sa legal nga tabang ug proteksyon. Kini nga mga kalihukan mo itumailhan sa ligong nga tinguha sa lungsod nga siguraduhon nga ang usa ka luwas makiangayon o matinahoron nga palibot alang sa tanang empleyado ug katawhan.
Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas, Rowel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Dagang salamat Ruel sa detalye at maukadto ang pipilas sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. Sala sa Station Manager Sir Dindo Alaras. Kininyo lagad sa kahanginan Ria Yang Mikati, kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugo and also ang atong mga SLSU intern and ato pong nakauban ngatod sa mga balita Ma'am Jama Destriza, Aljon Malot and Ruel Bugnos. Dagang salamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ultimo nga sumat estihanon, dako naman nga kadayawan naginabathan Arteche National Agricultural School kon naanas katapos makuha ang mga bulawan nga medalya hatulong nga trade area sa gindumara nga 2026 sa World Skills Provincial Skills Competition han March 18 nga 19 habalang Higa National Agricultural School kon Banas. Naging prominente ang mga partisipante han anas kontra iba nga mga partisipante kang magkadirodulain nga TESDA institution sa bugos nga probinsya. Lakipan mga nagdaog amo hira Rainier Jeff Basehan, restaurant service nga ginmentor ni Miss Ainilin Latoha, Lorna Liad bakery nga ginmentor ni Miss Corazon Camposano, ngan Angeline Lalosa cooking nga ginmentor ni Miss Juna Picania. Andam na yan nasabi nga mga partisipante nga makigkompetensya hasunod nga level han World Skills Regional Skills Competition. Sumalaha administrasyon han eskwelahan ang nasabi nga kalampusan bungahan na padayon nga suporta nga dedikasyon han mga coach pati nan husto nga pag-andam training at paghatag han angay nga kagamitan para inihadton ang mga partisipante. Good morning. Og dinhi nato na tinatapos adto na partisipasyon han Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan pari na nga Biyernes sa ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter, samtang kaupod naton di Master Control Coach Euphem Buna Jr. News Contributors Daisy nga Ate Sok, ini Ate Pen Pumida nasa ring happy weekend. Utro, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. So, amo aton amon kabugusan, hanamon mga balita, tikang ha PIA late. Damo nga salamat ha aton mga news contributor, aton ESO interns. Damo nga salamat gihapon ha aton PIA late GIC, Ma'am Alet Reyes. Hangaran hanamon regional head, Sir Rian Arinto. Ako naman hi Steffi Libarios, nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw nga salamat Ate Rhea, Ate Pen ngan Miss Steffi Barrios sa participate kan pagpadangat sa mga presko nga balita. Nga wala nakata oras naton oras 1 minuto naglabay sa alas 9 nga di din na naton gintatapos naton Friday edition sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Damo gihapon nga salamat sa ako nakaupod sa Master Control ngan sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navelon, Suzette Pretencio na nagbala yan ang Friday edition sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Updi kami niyo next week para sa sunod naman nga mga pagpadangat sa mga preskong balita matikang sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Ini otro naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo.